Hindi po tuloy si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang biyahe ngayong araw sa Dubai, United Arab Emirates. Inanunsyo ng Pangulo pasado alas 8 ngayong umaga. Sa kanyang social media account, sinabi ng Pangulo na napagdesisyonan niyang hindi na siya pupunta sa Conference of the Parties of COP28 ng United Nations Climate Change Conference. Dahil daw yan sa hostage situation sa Red Sea kung saan kasama sa mga bihag ang 17 Pilipinong tripulante. Magkakaroon daw ng pagpupulong ang Pangulo para magpadala ng delegasyon sa Tehran sa Iran, kaugnay po rito. Si DENR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga na raw ang mamumuno ng delegasyon ng Pilipinas sa UN Climate Change Conference. Ayon naman po sa ating Department of Foreign Affairs, may impormasyon sila na nasa mabuting kalagayan ng ating mga kababayan na binihag sa Red Sea. Hindi rin naman daw sila sinasaktan. Wala pa namang nakukuhang detalye ang DFA kaugnay sa petsa kung kailan sila papalayain. Ayon po sa nagmamay-ari ng kinubkob na barko, noong November 19 sumalakay ang grupong Houthi. Maagang pamasko ang turing ng pamilya ng kababayan nating si Noraline Babadilla sa paglaya niya mula sa grupong Hamas. Sabi ko, siya maraming salamat sa Panginoon Diyos. Ang aking iniisip, may Panginoon. Hindi ko inisip na siya namatay, hindi ko inisip na hindi na siya makakabalik. Ayon sa Israeli Embassy sa Pilipinas, nakapag-check up na si Noraline sa isang ospital sa Tel Aviv. Halos 3 dekada na siyang nagtatrabaho sa Israel at matagal nang hindi nakakauwi sa Pilipinas. Sakaling gusto niyang umuwi rito sa bansa, tutulungan daw siya ng ating Department of Foreign Affairs. Dahil sa pagpapalaya kay Babadilla, all accounted for na ang mga Pilipinong apektado ng gyera ng Israel at Hamas. Samantala, hinuli ng MMDA ang ilang sasakyang iligal na nakaparada sa Mabuhay Lanes na alternatibong ruta pa naman sana tuwing matraffic. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Connie, sakay nga ng kanilang mga motorsiklo, sinuyod ng MMDA Strike Force ang kama ng mga Mabuhay Lanes para paghuhulihin ang mga makukulit na nagpa-park kung saan-saan. Unang nagsimula ang convoy ng MMDA dyan sa may EDSA Corner Timog at doon pa lamang may nahuli na sila agad. Sunod na sinuyod ang Panay Avenue, Santo Domingo hanggang sa umabot na nga sa Banawe sa Quezon City. Walang kawala ang mga iligal na nakaparada, mapamotorsiklo, kotse, pati truck na tikitan. Target ng MMDA na tiyaking tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa Mabuhay Lanes, lalo't malaking maitutulong nito sa inaasahang mas lalong pagbigat ng daloy ng trapiko sa EDSA ngayong Christmas season. 1,000 piso ang multa para sa mga illegally parked na may driver, habang papatak naman sa 2,000 piso ang mga unattended illegally parked vehicle. Araw-araw na raw gagawin ito ng MMDA pangontra sa mga makukulit na magpapaulit-ulit na magpark kung saan-saan. Connie? Yes, Oscar, wala naman bang mga untoward incident? Halimbawa, minsan kasi alam mo na pagka ganyang nasisita, yung sinisita pa ang galit. May mga ganyan ho bang insidente kanina? Well, syempre, Connie, hindi maiiwasan yung magpapaliwanag, no? Makikiusap, pero yung nagkaroon ng mainitang pagtatalo, wala naman, no? Medyo aminado yung mga nakaparada na talaga namang mali yung kanilang posisyon. Matagal na rin naman ang nagbabala ang MMDA patungkol dyan, pero yun nga, talagang may mga makukulit, magpapaliwanag, magpapalusot, no? Meron din yung mga vendors, no, na talagang maya't-maya nandyan, sisitahin, pero pansin mo, pag lagpas bumabalik. Other than that, Connie, ay naging maayos naman ang operasyon ng MMDA ngayong umaga. Connie? Maraming salamat sa iyong update sa amin, Oscar Oida. Binaha ang ilang lugar sa Cagayan dulot ng amihan. May umapaw na ilog at may nangyari pang aksidente. Balitang hatid ni Darlene Kai.
Dahil sa patuloy na pag-uulan, binaha ang iba't ibang bayan sa Cagayan. Sa Bagao, lubog sa tubig ang ilang kalsada. Kaya ang mga residente, pahirapang makatawid. Pati ang ilang tulay sa bayan, inabot na rin ang umapaw na tubig mula sa ilog. Isinara ng lokal na pamahalaan ang Bagunot Bridge para sa kaligtasan ng mga motorista. Hindi na rin pinadaraanan ang Natalag Bridge sa bayan ng Peña Blanca. Pinayuhan ng mga residente na wag nang tumawid o kung kinakailangan, sumakay na lang sa bangka. Mabilis namang umapaw ang bahagi ng Cagayan River sa bayan ng Gataran. Nakatawid pa sa ilog ang mga estudyante at guro papasok ng paaralan noong umaga. Pero pagdating ng hapon, delikado na raw dahil sa patuloy na buhos ng ulan. Nagdulot naman ng aksidente ang masamang panahon sa bayan ng Alcala. Dahil madulas ang kalsada, nagkabanggaan ang dalawang sasakyan. Bumaliktad pa ang isa. Itinakbo sa ospital ang mga sakay. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi naman po ng Cagayan PD-RRMO, local flooding ang naranasan sa ilang bahagi ng Bagao at Gataran. Nasa below normal level ngayon ang Cagayan River. Nakauwi na po ang mga residenteng inilikas sa Bagao kahapon. Natanggal na rin ang gumuhong lupa sa Peña Blanca. Mga kapuso, nakataas ngayon ang rainfall advisory sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado ang ilang panig ng Cagayan, Babuyan Group of Islands at Aurora. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang rainfall advisory hanggang alas 11 ngayong umaga. Ang masamang panahon ngayon sa mga nasabing lugar ay epekto pa rin ng hanging amihan ayon yan sa Pag-asa. Apektado rin nito ang nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region. Habang easterlies naman at mga local thunderstorm ang nagpapaulan sa Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Sa mga susunod pang oras, asahan ang pag-uulan sa halos buong Northern Luzon base sa rainfall forecast iyan ng Metro Weather. Uulanin din ang ilang panig ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargent, Caraga at Davao Region. Posible ring muli ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ngayong araw, nakapagtala ang Pag-asa ng 17.2 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio. 20.1 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon at 21.8 degrees Celsius sa Tanay Rizal. 22.4 degrees Celsius naman ang pinakamababang temperatura sa Tuguegarao, Cagayan, habang 25.7 degrees Celsius dito sa Quezon City. Dahil sa amihan, maalon at delikado ngayon ang pumalaot sa maliliit na sasakyang pandagat sa mga sakop o sa mga dagat na sakop ng Ilocos Norte, Batanes at mga isla ng Babuyan. Mga kapuso, ngayon pong magpapasko na, suriing mabuti ang bibilhin ninyong karne. Sa Quezon City, kilo-kilong mishandled na karneng baboy at manok ang nakumpiska sa dalawang palengke. Balitang hatid ni James Agustin, exclusive. Sa isinagawang inspeksyon ng Quezon City Veterinary Department sa Balintawak Market, tumambad ang mga frozen meat na nakalagay sa improvised chiller pero walang takip ang mga ito. Agad itong kinumpiska ng mga otoridad. Lalo't ilang beses na raw sila nagpaalala sa mga nagtitinda. Nabasag lang po sir kasi babasagin kasi yung takip niyan. E paano negosyo nyo ngayon? Pinapagawa ko na po sir yung takip niyan kaso hindi lang naabot ngayon. Umpisa na naman ulit. Panibago. Bakit ho walang takip ho, sir? Ito man yung takip. Ang sabi kasi may yelo, okay lang eh. Pag may lagyan ng yelo eh. Sa isang pwesto na diskubre ang ilang frozen meat na itinago sa ilalim ng lamesa. Pinalabas ito ng mga taga-QC Vet tsaka kinumpiska. Freezer ba yung pinaglalagyan nyo? Hindi naman eh. Yung deliver po kasi, hindi na po kami nag-display kasi sira yung namin, nabasag yung namin chiller eh. Sunod na pinuntahan ng isang palengke sa Novaliches. Magkakadikit ang mga pwesto na may freezer nga. May mga frozen meat pa rin na nakatiwangwang. Matagal na namin kayo pinagsasabihan yan. Pero paulit-ulit pa rin kayo. Kinumpiska ang mga panindang frozen meat sa 7 stall. Iniwalan po namin yan doon kasi may parating umorder na yung customer eh. May yelo po kasi sir sa ilalim, kala ko okay na po yun. Nagawa na po ako ng order. Ayun, paano po, nagchatcha po siya ng order eh, kala po namin okay na yun. Umabot sa 210 kilos ng mishandled frozen meat ang nasabat ng mga otoridad sa dalawang palengke. Karamihan ay karneng baboy, pero may mga manok din. Dapat
sa loob ng freezer nila nilalagay. Bawal yung umaapaw. Hindi talaga pwede sila sa ibabaw kasi hindi nila nare-reach yung tamang temperatura ng karne na para hindi magdulot ng foodborne illness. Ayon sa QCVET, mapanganib kapag nakakain ng mishandled frozen meat ang sinuman. Pagka kumain ka ng ganyan na-expose sa contamination, lahat ng mga senyales ng pagsasakit ng tiyan, ng pagkasira dahil sa bakterya. Mas paigtingin daw ng mga otoridad ang kanilang inspeksyon sa mga palengke lalo na ngayong magpapasko. 11 stall owners ang na-issue ng citation ticket para sa paglabag sa Quezon City Veterinary Code, Food Safety Act at Sanitation Code of the Philippines. Ang mga nakumpiska namang mishandled frozen meat dinala sa condemnation pit sa Payatas. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto na ang mabilisang balita. Isang pagsabog ang naitala sa isang gasolinahan sa Bongabon, Nueva Ecija. Ayon sa mga otoridad, alas 9 ng gabi nang mangyari ang insidente na sinundan ng apoy. Isa ang sugatan. Pero wala namang nadamay na ibang establishmento. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Sa Maynila naman, arestado ang isang tricycle driver na nanloko umano sa isang dayuhang vlogger. Una siyang inaresto ng mga otoridad dahil pumapasada ng walang lisensya at prangkisa. Nang madala sa istasyon ng pulis, napag-alaman na niloko at pinilit niyang magbayad ang biktima ng 550 pesos para sa pamasahe na 50 pesos lang. Aminado naman ang sospek sa kanyang ginawa. May sakit daw noon ang kanyang anak, kaya niya iyon nagawa. Hindi na nagsampa ng reklamo ang nasabing vlogger. Pero mahaharap siya sa reklamong pamamasada ng walang prangkisa at lisensya. Mga kapuso, taas-baba po ang presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan sa NCR. At base po sa huling price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro mula 60 hanggang 120 pesos ang kada kilo ng repolyo. Mula 70 hanggang 170 pesos naman ang carrots, 80 hanggang 160 pesos ang Baguio beans at 120 hanggang 200 pesos ang patatas. Ang ampalaya mabibili mula 70 hanggang 120 pesos, ang sitaw 60 hanggang 140 pesos at 40 hanggang 95 pesos naman ang Pechay Tagalog. Sa datos ng DA, nasa 60 kilo lang ng gulay ang kinukonsumo ng kada pamilya sa Pilipinas bawat taon. Habang tumatagal, parami raw ng parami ang mga kabataang hindi na kumakain ng gulay. Dapat daw mabago na ito. Nagpatupad ng immediate suspension si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa inanunsyong programa kung saan makakabili ng 20 pesos kada kilong bigas ang mga mahihirap na pamilya sa probinsya. Yan ay matapos umabot sa 300,000 ang bilang ng beneficiaries na dating nasa 199,000 lang. Sa ilalim ng programang ito ng LGU, tutukuyin ang indigent families na qualified sa programa. Tig 5 kilong bigas ang pwedeng mabili ng beneficiaries kada linggo. I-inspeksyonin daw muna ng provincial government ang nasabing listahan. Ibabalik daw ang programa sa susunod na linggo. Pinaigting ng mga pulis sa Las Piñas ang pagbabantay sa isang barangay roon matapos ang banta sa mga residente mula sa isa umanong gang. Balitang hatid ni Bam Alegre. Isang grupo na tinatawag na Bayawak Gang ang nagbabanta umano sa mga taga-barangay Talon 4 sa Las Piñas base sa kumakalat nilang post sa social media. Pinangungunahan daw ang grupo ng isang boss bay. Ayon sa post, isa silang armadong grupo at nagbabalak maghasik ng karahasan sa kalabang grupo. May litrato rin sa post na umano'y mga miyembro na nakatakip ang mga muka at may hawak na matataas na kalibre ng baril. Bilang tugon, naglabas din ng online post ng Las Piñas Police para kondenahin ang banta ng Bayawak Gang. Kami ay nakahanda. Binibigyan namin din sila ng babala na mag-isip-isip sila at higit sa lahat, huwag silang gumawa ng ikasasakit ng ulo nila pagdating ng oras. Habang inaalam ng pulisya kung sino nasa likod ng mga banta, pinaiigting nilang pagroronda, lalo na tuwing gabi. Inatasan kami ng aming barangay kapitan na ikutan at turbingan ng higpitan ng pagpapatrolya upang masiguridad ang kaisa at katahimikan dito sa aming barangay, lalo na mayroong pagbabanta. No? So ito'y kalat na sa aming lungsod. So kami maigting po namin iniikutan itong aming barangay, lalo dito sa Everlasting,
So kasi siyempre nakaka-alarma naman talaga yung lumabas na post sa social media. So kami bilang tugon. Ang ilang residente kahit paano ay napapanatag daw ang kalooban dahil may mga pulis at barangay na nagro-ronda. Po, madalas na nga po palagi Minsan nga po papaputok ng talagang baril diyan Talagang akto na nakikita ng mga tao talaga dyan. Papaputok ng baril talaga. Hindi talaga kwentong lang. Talagang totoo na. Huwag po mag-alala ang mga taga-Talon 4 ng Las Piñas. We have already deployed our personnel. We are working on it at we are focused not only on the area but the immediate arrest of Boss Bay and his cohorts. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Spaghetting pababa, pababa ng pababa. Spaghetting pataas, pataas ng pataas. Get, ow! Ay, mga mare, sorry Napatrowback lang ako. Paano ba naman? Get award kasi ang reunion ng OG Pinoy girl group na Sex Bomb. Sa IG ni Pulang Araw star Rochelle Pangilinan, kita ang get-together moments ng performers na kinalakihan ng maraming Pilipino. O aminin nyo, isa ka ron at syempre isa rin ako doon. Pinalaki rin ako ng Sex Bomb. Ang chika ni Rochelle, dati raw ay sabay pa silang kumakain at matulog. Ngayon may kanya-kanya na silang career, kaya naman happy siya na muli silang nakapag-bonding. O mga marikong Sex Bomb, sa next reunion naman, baka naman pwedeng mag-request ng laban-laban na sayawan dyan. Nakakamiss kasi kayo. Daan-daang motorista po at pasahero ang naapektuhan ng matinding morning traffic. Kanina po yan, dyan sa may EDSA Monumento northbound lane. Napakaaga pa lamang, marami na hong nagre-reklamo dahil sa sobrang traffic. Dahil po yan sa pagsasara ng ilang kalapit na kalsada mula po alas 11 kagabi pa yan, bilang bahagi nga ho ng paghahanda sa paggunita sa Bonifacio Day ngayong pong araw. Halos wala hong galawan ang mga sasakyan kanina. Pero sa ngayon, ang ating balita ay as of 10:20 in the morning, maayos naman po daw ang daloy na ng trapiko sa mga oras na ito dyan sa mga area na yan. Pahirapan din daw yung mga pag-commute ng ilang pasahero dahil pa rin po sa road closure na yan kanina. May mga nakikita ho tayo naglalakad sa bike lane at maging sa EDSA busway. At tingnan ho natin ngayon ang sitwasyon sa may EDSA Monumento. Ayan po, nakikita natin wala nang traffic, maayos na po ang lahat at happy na rin ang ating mga motorista. Mga kapuso, heto na ang mabilisang balita. 4 na Chinese na pinaniniwalaan dinukot sa kanilang tinitirhan sa Muntinlupa noong nakaraang buwan ang natagpuang patay. Ayon sa pulisya, 2 sa kanila ang natagpuan sa Marilake sa Rizal noong November 1. Ang 2 pa natagpuan noong November 6 sa Infanta, Quezon. Hindi patukoy ng pulisya ang motibo sa krimen. Pasintabi po sa kumakain ay nakumpirma na kung kanino ang mga bahagi ng katawang natagpuan sa magkakaibang bahagi ng Iloilo City, Kamakailan. Base sa resulta ng DNA test, nag-match ang kinuhang sample mula sa mga bahagi ng katawan sa nanay at kapatid ni Christopher Cabalquinto. Nakaburol na mga labi ni Cabalquinto habang inaalam pa ang posibleng motibo sa krimen. Disqualified na po o hindi na makakasali pa ang Smartmatic sa anumang bidding ng Commission on Elections. Ayon sa COMELEC, lumalabas sa kaso ni dating COMELEC Chairman Juan Andres Bautista sa Amerika na sinuhulan umano siya ng Smartmatic para ma-award ang kontrata sa election machines. Hindi pa man tapos ang kaso ni Bautista, maaari raw magkaroon ng pagdududa sa integridad ng eleksyon. Dismayado naman dito ang Smartmatic. Hindi raw katanggap-tanggap ang pag-disqualify sa kanila na nakabase lamang sa hindi pa opisyal na dokumento at for verification pa raw ng US Department of Justice. Nang lumahok sila sa eleksyon sa bansa, sumunod daw sila sa lahat ng panuntunan. Naging bahagi rin daw sila para makilala ang Pilipinas bilang modelo ng election integrity sa mundo. Dati naman nang itinanggi ni Bautista ang mga akusasyon sa kanya.
Samantala, ang gulo sa isang demolisyon sa Lapu-Lapu, Cebu at ang aksidente sa tren sa Naga City sa Camarines Sur. Sa balitang hatid ni James Agustin. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng tren sa Naga City. Sa kuha ng CCTV, kita ang mga nakahintong sasakyan para magbigay daan sa tren na biyaheng Ligao City sa Albay. Pero ang isang lalaki tuloy-tuloy sa paglalakad hanggang sa mabangga siya ng tren. Humandusay ang lalaki. Ayon sa kinakasama ng biktima, may problema sa pandinig ang lalaki. Kaya pala lang tataka ko ba't hindi pa siya dumarating. Sa tala ng Philippine National Railways, ito na ang ikatlong insidente ng pagkamatay. Simula na magbalik operasyon ng tren na may rutang Naga City, Ligao noong Hulyo. Plano ng PNR na dagdagan ng mga bantay sa crossing para maiwasan ang mga ganitong insidente. Sa Lapu-Lapu City sa Cebu naman, nabalot ng tensyon ng demolisyon sa 39 na bahay sa barangay Bankal. Sa isang video, kita ang pagpupumiglas ng 5 lalaki na inaresto dahil sa umano'y pangaharang sa demolition team. Bago ito, 2 lalaki rin ang inaresto. Nagbarikada umano ang mga nakatira roon, kasama ang ilang concerned groups dahil sa anilay illegal na demolition order. Gipada nga notice, wala mi kadawat. Ya, mauna ni among hibawaan nga gidemolis mi diretso. Kay wala mi nakakuan og nakahibaw pa mi nga modemolis sila. Makapail aksyon unda mi. Ayon naman sa pulisya, inutos ng korte ang demolisyon dahil ang lupang pinagtayuan ng mga naroon ay hindi para sa kanila, kundi para sa 3 urban poor groups. Kinundina naman ng Anak Bayan Cebu ang pag-aresto sa 5 miyembro ng iba't ibang cause-oriented groups at nanawagang agad silang palayain. Sabi ng grupo, walang valid court order na ipinakita ang demolition team. Nagmistulang boxing ring ang plaza sa Pasukin, Ilocos Norte dahil sa suntukan ng 2 lalaki. Maya-maya ibinalibag ng isa sa kanila ang kalaban, dahilan para tumama ang ulo sa semento. Sinundan ito ng isa pang suntok. Iniimbestigahan na ng pulisya ang posibleng ugat ng away. Patuloy na pinaghahanap ang sospek. Handa naman makipag-areglo ang pamilya ng biktima at humihiling na tulungan sila sa pagpapagamot. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakapasok lang po na balita, sabi ng Department of Foreign Affairs, palalayain ang mga bihag ng grupong Houthi sa isang barko sa Red Sea. Kabilang po dyan ang 17 Pinoy. May mga ginagawa na raw silang hakbang para mangyari yan sa lalong madaling panahon. Samantala, bukod po sa mishandled meat, may nasabat din sa Quezon City na mahigit 4,000 kilong cara beef o karne po ng kalabaw na galing naman sa hindi otorisadong katayan ng National Meat Inspection Service. Balitang hatid ni James Agustin. Ibabagsak na sana sa ilang pwesto sa Balintawak Market ang kilo-kilong local cara beef o karne ng kalabaw nang masabat na mga tauhan ng National Meat Inspection Service, Department of Agriculture at Philippine Coast Guard. Hindi raw kasi ito galing sa otorisadong katayan ng NMIS o ng lokal na pamahalaan kaya tinuturing itong hot meat. Nakatanggap ng reklamo ang mga otoridad kaya nagsagawa sila ng 2 linggong surveillance. Kung titingnan mo ito, mabahaw na. So we suspect na pag nung kinata ito, nag-undergo ng flooding. Ibig sabihin, pinapainom ng tubig. So pinapainom ng tubig para bumigat, para lumaki yung kita nila, which is nalalagay sa alanganin yung meat safety. Ang nasabat na karne aabot sa 4,538 kilos. Katumbas yan ng 12 kinatay na kalabaw. Sa kabuuan, nagkakalaga ang mga ito na mahigit sa 1.4 million pesos. Dahil hindi dumaan sa tamang inspeksyon, maaari raw makasama ito sa kalusugan ng sino mang makakakain nito. Ang possible na pwede mangyari, sir, is food poisoning, magsusuka. So pwede mag-cause ng pagkamatay dahil sa dehydration o ibang komplikado, particularly yung mga immunocompromised na mga tao. Paglilinaw ng NMIS, hindi naman bawal ang pagbebenta ng local cara beef sa mga palengke basta't galing sa otorisadong slaughterhouse. Dapat may dokumento na galing sa NMIS or local na otorisadong magdala ng karne, nakasakay sa otorisadong sasakyan ng NMIS or ng LGU, malinis at saka may tatak ng pagsusuri. Inisyuhan ng notice of violation ng 2 tindero para sa paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Ipatatawag din sila sa tanggapan ng NMIS. Ang mga nasabat namang karne dadalhin sa rendering facility sa Bulacan para sa proper disposal.
James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin po sa nakumpiskang mishandled meat sa ilang pamilihan at paalala sa ligtas na pamimili ho ng produktong karne. Nakasalang sa Balitang Hali si Dr. Jude Padasas ng National Meat Inspection Service. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Dr. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood. Doc, ano ho yung mga hakbang, kung meron ho kayong mga additional pang ginagawa, para mawala na ho ng tuluyan sa merkado yung mga mishandled frozen meat na mayat-maya ho ay nababalitaan natin na merong nagaganap na mga raid, no? Ang isa po sa ginagawa po natin sa buong Pilipinas, meron po tayong mga regional offices po is continue po yung public awareness po, ikatulong po natin dito yung local government unit kung paano yung tamang paghawak o mishandling or pagtinda o paghawak ng karne. Okay. Ilan ho ba yung accredited lamang na mga katayan? Kasi ang sinasabi ho, kaya marami ang nagtatangka na magkaroon po ng hindi ho autorisadong mga katayan dahil nga kakaunti ang allowed ng NMIS lamang. Marami po tayo po sa buong Pilipinas po, accredited po sa slaughterhouse po ng NMIS. Ito po yung mga pumasa po sa standard or national standard po wherein pinapayagan. Ang tawag po sa kanila is AA. Kung ikaw po ay accredited ng NMIS, lahat po ng karne mo allowed to travel or transport or magtinda buong Pilipinas po. Ito po na mga karne po ay pumasa po sa national standard. Pero dito po sa NCR o sa Metro Manila na lang, ilan ho ba ang ating mga autorisadong katayan? More or less, ma'am, sa ngayon po nasa 18 ang accredited natin na slaughterhouse ng NCR at saka mayroon din po tayo mga accredited ng mga local government unit. Okay, pero sa ngayon po, para lang din ho dun sa mga kakatune-in lamang, papaano ho ba yung pagproseso ng NMIS pagdating ho sa pagkukumpiska ng karne, saan ho ito dadalhin? Ito po, ma'am, may protocol po tayo na sinusunod po pag nakumpiska po natin yung mga karne. Ito po ay kinoconsider na natin ito as a government property. Tinoturn over po natin sa disposal committee wherein dadalhin po to sa rendering facilities o thermal destruction, sinusunog at saka nili para masiguro natin na hindi na po siya makabalik sa food chain po or sa mamamayan or sa tindahan. So isa po sa protocol po ng NMIS, every time po na magre-render po kami, mayroon po tayo, pati po yung may-ari ng karne is ini-invite natin to observe na transparent tayo na siguro natin na lahat po ng karne is i-render at saka isusunugin. So nandun po ang may-ari o representative na may-ari, kasama din po yun sa pag-sunog po o sa pag-distract ng karne. Doc Jude, magandang umaga. Para sa ating mga mamimili, lalo na ngayong magpapasko po, no? Paano agad matutukoy kung dumaan sa tamang proseso ang karning bibilhin? Kasi pag natadtad na, alam ko may stamp yan, pero pag natadtad na, hindi na makikita yung stamp ng NMIS. Paano ho ba makakasiguro ang ating mga kababayan? Ang sa atin po, ang tawag natin yung kung halimbawa sinasabi namin may MIC o Meat Inspection Certificate na nakasabit po, ay isa po sa sinasabi natin dapat makikita po yan sa mga tindahan, nakasabit po yan na MIC, maliban doon sa tatak ng pagsusuri. Pangatlo po is dapat paganahin po natin yung tinatawag natin na 5 senses, wherein pag nakita natin na mabahaw na, pang-amoy natin, so alam natin na kontaminado na yung kulay, at saka yung pang-anim na sinasabi natin is yung common sense. So pag nakita mo na masyadong mura yung karne, at saka makita natin na kahina-hinala, so wag na tayo bumili. At saka doon tayo bumili sa legit or accredited na mga meat establishment na makikita natin na malinis, na tuloy-tuloy po ang pinapatupad yung meat hygiene sa isang establishment po. Pero Doc Jude, di ba, by the time na malaman mo na sira pala yung karne o may diferensya, nasa bahay na or nakain mo na. Kaya ang tanong siguro ng mga kababayan natin, saan pwedeng dumulog o magreklamo ang mga kababayan natin kung makakabili ng hinihinalang hot meat? Pwede po kayo
tumulong po sa National Meat Inspection Service. So sa NCR, mayroon tayo Regional Operation Center. And sa mga region po natin sa buong Pilipinas, mayroon po tayo mga Consumers Protection Unit wherein tumatanggap tayo ng complaint. Maliban pa doon po, yung mga local government natin, yung counterpart natin, malaking tulong po. Sila po ang nandun sa local nila po, alam nila yung nangyayari. So sila ang unang nakapag-response at nakikita nila yung incidents kaagad po. So ang protocol po natin hanggat maaari idulog muna sa mga local unit natin, LGU, then sa National Meat Inspection, din sa Department of Agriculture po. Marami pong tayong pwede lapitan kung may kukomplain tayo regarding po sa karne. Maraming salamat sa panahong ibinigay niyo sa amin, Dr. Jude Padasas ng National Meat Inspection Service. Mga mare, heto naman ang latest sa mga pelikula this coming Christmas. Ni-launch na kahapon ang full trailer ng Firefly na official entry sa 2023 MMFF. Nay, sana malaki na rin ako. Parang yung ibang bata. Baka pag matapang na rin ako. Hanggang maubos ang Alam mo, anak, matapang ka. Mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. Warming na pagtingin ng road trip drama film mula sa GMA Pictures at GMA Public Affairs. Perfect holiday movie ito para sa lahat. Kaya sama-sama nating i-discover sa Firefly kung paano tayo pinatatapang ng pagmamahal. For the first time naman, magsasama si Asia's multimedia star Alden Richards at megastar Sharon Cuneta sa isang pelikula. Feel good daw ang hatid ng pelikulang Family of Two para sa mga manonood sa paparating na Pasko. Si megastar agad daw pumayag nang malamang makakatrabaho niya rito si Alden. Kamakailan, pinalakpakan din ang premiere ng MMFF film na Gomburza. Bumuhos ang emosyon ng mga leading men matapos ang pelikula. Pinasisibak sa pwesto ng Department of Interior and Local Government si Police Lieutenant Colonel Mark Abong. Sumang-ayon ang DILG sa desisyon ng National Police Commission na guilty si Abong sa hit and run at drunk driving noong August 2022. Naghain ng petisyon si Abong kaugnay rito pero tinanggihan ito ng NAPOLCOM. Ayon sa DILG, hindi nila kinukundina ang paglabag sa batas ng mismong kapulisan. Kamakailan lang inaresto muli si Abong matapos umanong manakit at mag-amok sa isang resto bar sa Quezon City. Wala pang pahayag si Abong sa parehong insidente. Beauty with a purpose talaga ang Miss Universe winners na sina Pia Wurtzbach-Johnsy at Catriona Gray. Para sa celebration ng World AIDS Day bukas, pinangunahan ni na Queen P at Queen Cat ang campaign ng grupong Love Yourself na #WhatWorksForYou. Ilang taon nang sinusuportahan ng dalawa ang organization na ito dahil sa kanilang good cause. Ito ay ang pagbibigay ng education at awareness tungkol sa HIV at AIDS. Sa Chikahan Ko Naman With Them, pinuri ng dalawa ang naging performance ni Michelle D sa Miss Universe pageant. Hindi man naiuwi ang corona, winner naman daw siya para sa puso ng maraming Pilipino. Natutuwa ako na ang ganda ng pagkaka-receive sa kanya. Deserve naman talaga dahil kita naman ng lahat na pinaghandaan niya talaga, talagang binuhos niya effort, lahat. Pinag-isipan niya talaga ng maigi. I think it's a win in itself, no? Kasi she really pushed our culture, an aspect of our culture, of course, with her evening gown, to an international platform. Created a level of appreciation for Filipino culture. Eto, simula na po bukas ng Mega Job Fair ng Department of Labor and Employment. Bukas na po yan. Una yang gagawin sa Manila High School Auditorium sa Taft Avenue sa Maynila. Mahigit 8,000 job vacancies ang hatid ng DOLE NCR sa kanilang 90th Anniversary Job Fair. May local at overseas job opportunities na hatid ang DOLE kasama po ang TESDA, Department of Migrant Workers, Manila LGU at PESO Association sa Metro Manila. Present din po dyan ang ilang government agencies para mag-assist sa mga requirement. Sa mga pupunta, siguraduhin na may dala kayong resume at iba pang mahahalagang documents.
Eto, sino? Wala na raw masasarap pa talaga sa pagmamahal, di ba? Ng isang ina, ang kanyang anak no, sa kanyang ina. Siyempre. Alam natin yan, Connie. Sa Pangasinan nga, labis ang saya ng isang babae nang bigyan ng espesyal na regalo ng kanyang anak. Ano naman yan? Yeah. Napatili na lang sa tuwa ang nanay ni Engineer Nick Raymond Velasco matapos niyang ibigay ang kanyang unang sahod with matching bouquet of roses. Minsan na daw kasi nakakauwi si Nick sa kanilang bahay sa Pangasinan dahil sa trabaho. Kaya naisipan niyang i-surprise ang kanyang nanay. Mahigpit na yakap at pasasalamat naman ang natanggap ni Nick. Ang video na po yan may 2.3 million views na at pinusuan ng libo-libong netizens. Talaga namang trending. Uy, ang sweet. Sobra. Dali lang, yung first sahod. Ako rin, binigay ko sa mami ko. Sa nanay. Yes, binigay ko sa mabait. Yan naman ang isa sa, di ba nakalagay talaga na may promise ng ang Diyos, di ba? Na kapag inalagaan natin, okay ang magiging buhay ng ating mga parents. Yes. Pero mas importante doon kaysa sa una, yung patuloy. Yung Yes, dire-diretso. patuloy. Tama ka naman dyan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si Chino Gaston. Kasama niyo rin po kami, Katrina Son. At Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.